Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na ring buhay nang mahanap ang 5 pang natabunan ng lupa sa isang barangay sa Baguio City. Kaya umakyat na sa 10 ang bilang ng nasawi. Kabilang sa kanila ang maglolo at 5 pang bata na lahat galing po sa iisang angkan. Dineklara ng no-build zone ang lugar kaya problemado ang mga residente. Nagkakasakit pa ang ilan sa evacuation center. At mula sa Baguio, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, all accounted na nga ang lahat ng mga natabunan sa landslide sa Gisad Surong dito sa Baguio City. Pero sa kabila ng puspusan, paspasan pero maingat na paghahanap, bigo silang makuhang buhay ang mga nalalabi pang biktima. Pasado alas 6 kagabi, mahigit 24 oras mula na magkaroon ng pagguho, may pahabol himala sa barangay Gisad Surong. Isang asong natabunan ang natagpuang buhay pa. Bagaman nangangatog at nanghihina. Nag-hit po tayo ng mga irrigating solution to warm po yung dog. Nag-feed lang po tayo ng unting-unti po para hindi mabigla si dog. Noon, muling nabuhayan ng pag-asa ang mga rescuer. As much as possible, yung mga light mga tools ang ginagamit po namin, just not to disturb yung soil, baka it will lead to further collapse. So yun nga, nung nakita po natin yung aso nabuhay, kami rin nabuhay na loob. Alauna 3 sa madaling araw, muling may namataan. Pero wala nang buhay nang ma-recover ang isang 64 anyos na lolo. At matapos ang halos 1 oras pa, natagpuan ding patay sa di kalayuan ang kanyang 8 anyos na apong si Elisha Grace, ang huli sa mga hinahanap na natabunan. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ng kanyang amang si Jerwin. Higit pa sa sugat niyang tinamo nang bumagsak mula sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nang magka-landslide. Karamay ang may bahay at bunso na kasama niyang nakaligtas. Iba pa rin kung kasama si Elisha Grace na umiiyak sa mga huling oras na kasama nila para sana lumikas. Ang sabi namin, okay lang yun anak. Kapag may kulang labog konti, siguro makakatakbo tayo. Ang kapilya kung saan ibinurol ang 7 sa 10 nasawi na puno ng pagpalahaw ng mga nagluluksang kaanak. Tatlong henerasyon ng isang angkan ang nawala, kabilang ang 5 bata. 2 taong gulang lang ang pinakabata na natagpuang kasama ng kanyang ina. Hindi naman nasayang ang pagpupursige ng rescuer, lalo't may 3 residenteng na-recover ng buhay sa trahedya. Bale, 2 na discharge po sa hospital after treatment. Yung isa na lang po ang under medical observation po. Pero hindi pa rin ito mapapawi ang lungkot para sa mga pumanaw at ang takot na naiwan sa mga nakaligtas. May umugong, parang binubuhat niya yung bubong. Sabi ng manugang ko, Mama, likas na tayo, Mama. Sumunod yung manugang ko, nag-abot na lang kami ng mga bata. Sabay sa pagluluksa ang paglisan sa lugar kung saan buong buhay na nagpundar ang marami. Mahirap mapanatag kahit maayos sila sa ngayon sa evacuation center. Meron po, hindi mo masasabi, ma'am, kasi hindi natin alam ang sitwasyon, ma'am. Makapagising mo? Yes, ma'am. Kasi, opo, nandun na po lahat. Ang inisip ko po, yung aming kabuhayan. Ang isang challenge din po dyan is magkagamitan din nila. Yung security ng properties niya. Kaya whenever we do the forced evacuation, we assure them na we're going to secure yung mga properties just so to convince them that to go to the evacuation area. Kasama sa mga inilikas ang isang lolang bedridden na at isang buwang sanggol. Ninenervous po nung narinig ko po yun. Dahil sa masamang panahon, nagkakasakit na ang ilang lumikas. Kaya namamahagi ng gamot ang City Hall. Mga inuubo po, mga sinisipon, tsaka masakit ang ulo, nilalagnat. So nagbigay po tayo ng gamot.
Patuloy namang umaapila ang mga otoridad sa mga nakatira sa mga landslide-prone area na lumikas na, lalo't patuloy na nakakaranas ng pag-uulan ang lungsod. Ngayon, nagdala tayo ng pauna na financial assistance. Ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin may mga stress na yung soil. Bibigyan ng rental fund support yung mga na-displaced na families. Pagbalik, Vicky. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hindi bababa sa 15 ang naitalang landslide dito sa lungsod. At dahil bawal lang ang tirhan, yung lugar kung saan nga nangyari ang landslide, Vicky, ay magbibigay ng ayuda ang city government, maging ang DSWD, para sa mga pauna o renta habang pansamantalang hinahanapan sila ng kanilang lokasyon. Samantalang dito sa ating kinaroroonan, walang humpay ang pagdating ng mga nakikiramay. Dito pa rin yan sa mga naulilangasa na namatay sa landslide. Vicky. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Marisol Abdurrahman. Ikinawasak naman ng isang bahay ang nahulikam na pagbuhuri ng lupa sa gilid ng Angat River sa Bulacan. Nabuhay naman ang bayanihan sa Pampanga at Abra para pigilan ang pagkasira ng dike at tulungang maihatid sa ospital ang isang pasyente. Nakatutok si Joseph Moro. Yung yero niya, na ano yan? Sa kasagsagan ng masamang panahon itong linggo, gumuho ang bahagi ng isang bahay na nakatirik sa gilid ng Angat River sa Barangay Paltao, Pulilan, Bulacan. Ayon sa may-ari, agad silang lumabas nang maramdaman ang gumuguhong lupa. Ang lumambot at gumuhong lupa bahagi umano ng ginagawang riprap sa kanilang lugar. Bakas pa rin ang hagupit ng habagat sa iba pang bahagi ng Bulacan kung saan maraming kalsada at bahay ang nalubog sa baha. Sa gitna naman ng pagragasa ng tubig mula sa sapa, nagtulong-tulong ang mga residente sa barangay Lapas, Turo sa Arayat, Pampanga para mapigilan ang pagkasira ng dike. Marami kasing taniman at palayan ang nanganganib masayang kapag tuluyan itong nawasak. Ang residenteng ito sumuong sa baha at makikita may kinakapas sa ilalim. Maya-maya, hawak na niya ang napitas na talong. Ayon sa may-ari ng taniman, ito raw ay para may mailuto pang ulam. Kalalayan niyo! Nagbayinahan din ng ilang taga-Tubo Abra para maisugod sa pagamutan ang isang pasyente. Nakahiga siya sa isang improvised stretcher na gawa sa tela na nakakabit sa kawayan. Nasa bingit man ang tumataas na ilog, uwis buhay nila itong pinagpasapasahan habang nakakapit sila sa lubid. Kasunod ng malakas na agos ng ilog, stranded ang 8 residente ng Nueva Era, Ilocos Norte. Agad rumisponde ang mga pulis para sila ay ma-rescue. Pero dahil hindi kinaya ng patrol car ang agos ng tubig, binuhat nila ang mga nasa gitna residente. Sa Burgos, Ilocos Sur naman, bumigay at nasira ang isang tulay. Isinara ito sa mga residente at motorista dahil na rin sa panganib ng lalong pagtaas ng ilog. Sa Tarlac City, umapaw naman ang Armenia Dam. Pahirapan ang pagtawid sa ilang kalsada dahil sa baha. Lubog sa tubig pati ang ilang bahay. Sa Tabao, sa Kabangan, Benguet, lumaki rin at lumagasa ang tubig sa Amburayan River. Nagmistulang ilog din ang bahagi ng Barangay Bukayaw sa Oriental Mindoro. Wala naman sa himpapawid kita kung gaano kalawak ang mga pagbaha sa ilang bahagi ng Zambales. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Sa pilitang inilikas ang mga residenteng malapit sa Tulyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam kagabi. Sa datos po ng Pag-asa, as of 5 p.m. nasa 79.99 meters na lang ang dam na below spilling level na. Tinutukan niya ni James Agustin. Gumamit ng lubid ang mga rescuer para marating ang mga bahay sa bahaging ito ng Sitio 1 sa Barangay North Fairview, Quezon City kagabi. Lumagasa ang tubig mula sa Tulyahan River matapos umapaw ang Lamesa Dam. Inalalayan ng mga residenteng lumilikas sa abot bewang na taas ng tubig. Ang ilang gamit ibinalot sa garbage bag. Inilikas din ang alagang hayop. May residente pang sumampas sa balikat ng isang rescuer
habang sinusuong nila ang baha. Nagpatupad ang barangay ng forced evacuation kagabi. Hapon pa lang daw pinalilikasan nila ang mga residente, pero may ilang inabot na ng baha. Ito yung pinakamababang lugar na kapag ka nag-overflow po ang Lamesa Dam, nagiging normal ang pagbaha dito. Pero pagka ganito po na may enhance sa bagat, lalo kapag mayroong mga malalakas na bagyo, kapag nag-overflow itong Lamesa Dam, automatically po sa instruction na rin ng ating local government, QCDRRMO, na nagpapatupad po tayo ng preemptive evacuation hanggang sa forced evacuation. Sa North Fairview High School, lumikas ang nasa 141 pamilya, katumbas sa mahigit 400 individual mula sa Sitio 1 at Astor Street. Kabilang sa kanila si Roslyn, na siyang nakunan sa video na nakasampa sa balikat ng isang rescuer. Takot na takot ako, baka malunod ako kasi maliit ako eh. Kasi yung tubig umapaw dito sa mga rescuer. Nagpatulong lang po ako sa mga rescuer nga mabuhat nila. Marami naman ang nag-preemptive evacuation, gaya ni Emma kasama ang bagong silang na apo. Pumasok na yung tubig po sa sa bahay po namin, kaya baka matrap kami. Habang maaga pa, inilikas ko na po ito pong apo ko para masave po kami. Sobrang hirap po sa pagbubuhat-buhat ng mga gamit, ganun, akyat baba, para hindi lang po mabasa. Hindi rin nagpakampante si Dayang na maagang lumikas kasama ang 4 na anak. Ayaw po namin maranasan yung nangyari sa amin last year po. Nagpastaw po yung baha. Kaya linikas na lang po namin yung anak namin. Mga bata po, inuna po namin mga bata at mga gamit po, kailangan po yung mga importante. Alas 11 kagabi, lubog pa rin sa tubig ang unang palapag ng mga bahay sa Sitio 1. Apektado ang nasa 80 bahay nang baha na umabot sa 5 talampakan ng taas. Kaninang umaga humupa na ang baha. Naging abala ang mga residente sa paglilinis sa mga putik na iniwan nito. Nalubog din sa tubig ang ilang gamit. Kada ulan po, ganyan po. Nangangambo po kami na pasukin po kami ng tubig dito sa loob. Kaya po kami, maakit po kami sa taas. Malimit po yun. Hanggang dibdib po dito kagabi sa loob. Tapos yung mga ibang gamit namin nabasa. Inanod yung iba. Kaya mga ilang peraso damit lang na iligtas namin. Mabilis kasi yung tubig kagabi. Sobrang hirap po kasi halos taon-taon po talagang nararanasan namin yung pagbaha. James Agustin, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nabundol ang isang babae habang tumatawid sa isang pedestrian lane sa Quezon City. Sa lakas ng impact, posibleng sumailalim siya sa operasyon sa Batot Baga. Nahuli kamyan at nakatutok si EJ Gomez. Exclusive! Tumatawid ang isang babaeng nakapayon sa pedestrian lane sa Viluna Street, Barangay Piñahan, Quezon City, pasado alas 10 ng gabi noong linggo. Pagdating niya sa gitna ng kalsada, nabangga siya ng sasakyan. Dumiretso lang ang sasakyan habang gumulong naman ang biktima. Nilapitan siya ng ilang bystander. Doon siya galing sa may pedestrian daw. Saan yung payong niya? Lumipad nga din. Nagulat ako anong sobrang lakas nung lagabag niya. Yun pala, may tsinelas ako nakita doon sa pedestrian. Pagtingin ko dito may nakahiga, lumapit agad ako. Babae, aray ng aray. Ang 43 anyos na biktima, pinagtulungan buhati ng mga first responder ng Barangay Piñahan. Likod po niya masakit po, ma'am. Tapos yung labi niya, ma'am, mayroon po siyang sugat. Tapos yung mayroon din po siya sa paa. Patawid lang daw po siya. Tapos sabi ko po kung nakita niya kung ano nakabundol sa kanya, hindi daw po niya nakita. Naiwan sa kalsada ang mga nasirang bahagi ng sasakyan. Gayon din ang payong at tsinelas ng biktima. Ayon sa biktima, galing siyang trabaho sa isang bahay ampunan at pauwi na raw sa Malabo nang mangyari ang insidente. Tumawid ako, walang sasakyan doon. Pati nasa pedestrian naman ako eh. Sugat sa yung bukong-bukong, tapos yung tuhod, tapos yung sa shoulder ko, tapos yung tagiliran ko sobrang sakit. Saka yung ulo ko parang namamagal. Hindi ako makabangon eh. Tapos yung likod ko, yung may fracture ata. Sinabi, yung nagdudugo yung kidney ko, tsaka yung baga ko. Ako lang yung may trabaho sa amin. Yung mga anak ko, yung pag-aaral nila. Hindi ako makapasok. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na posible raw operahan sa bato at baga. Sana panagutan naman niya, hindi naman dapat niya iniwan yung kapatid ko. Dapat hinarap niya yun. Tumuko siya sa mga pulis.
Ayon sa barangay, ilang saksi ang nakakuha ng plaka ng nakabanggang sasakyan na kanilang isinumite sa pulisya. Patuloy ang investigasyon ng Quezon City Police District sa insidente. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Land Transportation Office o LTO kaugnay nito. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Kung nung nakaraang taon wala munang pondo sa mga flood control project, sa 2027, mahigit 100 bilyong piso ang hinihingi ng administrasyon para dyan. 7.2 trillion pesos naman ang kabuang budget na hinihingi batay sa National Expenditure Program na isinumiti ng Department of Budget and Management sa Kongreso. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Dahil sa mga nabunyag na ghost at substandard umanong flood control projects, inalis sa 2026 national budget ang alokasyon para sa mga naturang proyekto. Tanging mga pondong pantapat sa proyektong kahati ang mga dayuhan o foreign assisted ang natira. Pero ibabalik na yan para sa taong 2027 batay sa National Expenditure Program o pondong hinihingi sa Kongreso ng Ehekutibo. Mahigit 107 bilyong piso yan, kabilang ang mahigit 3 bilyong piso para sa MMDA at halos 20 bilyon para sa foreign assisted projects. Lalo na ngayon na nag-uulan at nakikita po natin, number one, yung kahalagahan. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects. Tinitiyak ng Department of Budget and Management na mahigpit ang prosesong pinagdaanan ng lahat ng flood control project at mahigpit din ang proseso kapag ipinatutupad na ang proyekto. Mas matindi po yung vetting, properly identified, properly tagged ang location ng mga projects, duly supported ngayon pa lang ng actual program of works ang mga ito upang masiguro natin na hindi ito magiging mga ghost flood control projects. We will also be utilizing technology, satellite data to verify kung talaga bang nag-e-exist yung mga reported structures. Mahigit 1 bilyong piso naman ang hinihinging confidential and intelligence funds para sa mga ahensyang legal na otorisadong magkaroon nito. Bahagyayang mas mababa sa 11.8 billion pesos na inilaan ngayong 2026. We wish to reiterate that the use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes. Halos 112 billion pesos naman ang hinihinging unprogrammed appropriations o yung pondong hindi pa madetalye ang mismong pagkakagastusan kaya itinuturing ng ilan na pork barrel. Ayon sa DBM, ito na ang pinakamababang unprogrammed appropriations mula noong 2019. We are still awaiting for the certainty. Kabilang na nga po dito yung mga additional foreign assisted projects na ngayon po ay nakapila at tinatalakay pa rin sa ED Council at dadaan pa sa masusing pagsusuri ng ating Investment Coordination Committee. We will make sure that the items in the unprogrammed appropriations are those that are really necessary. Sa mga departamento, pinakamalaking budget ang inilaan sa DepEd, habang top 2 ang DPWH. Kasama sa mga pagkukunan ng pampondo para sa mga ito ay utang na aabot ng 1.7 trillion pesos. Sisimulan na ng House Committee on Appropriations sa August 17 ang deliberasyon sa panukalang budget. Target ng Kamara na ipasa ito sa ikatlot huling pagbasa sa October 9. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Nakitaan ng Commission on Audit ng paglabag ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa pag-liquidate ng kanyang confidential funds. Ito ang lumabas sa testimonya ng COA auditor na humarap sa impeachment trial kanina. Lumabas din na ginamit ng bise ang kanyang confidential funds sa mga aktibidad na hindi dapat. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra.
Yes, Vicky, humarap nga po sa impeachment court ang opisyal ng Commission on Audit na bubusisi doon sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. At aniya, pinababalik na po sa OVP yung 375 million pesos na halaga ng confidential fund. At giit pa niya, may pananagutan ng bise sa naturang pondo. Sa isang J. Camote, 200,000 payment of purchase of supplies, 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad ito. May kamote, may mangga, may keso, P-1-8-2262, Migi Mango, for 50,000 pesos. Sa ganitong paraan, inilarawan ni Attorney Lorna Kapunan ang mga pangalang tunog pagkain na nabigyan ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Mga pangalang nakalagay sa mga acknowledgement receipt na isinumite ng Office of the Vice President o OVP bilang patunay ng pinagbayaran ng confidential funds. Puna pa ni Prosecution Lawyer Kapunan, katunog ang iba pang mga pangalan sa ilang kilalang personalidad gaya ni Beth Revilla, Clarice Ontiveros, Jose Diokno Jr., John Lapid at Hanilet Camille C. Pati Hart Santiago at Anong Pauco na tila kombinasyon ng tunay na pangalan ng misis ni Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Isa sa napuna ng Commission on Audit o COA ang mga ginastosang aktibidad na hindi dapat ginamitan ng confidential funds. Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity tipo dito na pasasalamat, coordination meeting. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Nasa listahan ba yan, Your Honor, ng confidential activities base sa joint circular? based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Nakita rin na nangyari muna ang mga pinakagastosang aktibidad bago pa makuha ng OVP ang pondo. Sabi ni State Auditor Zailin May del Campo, hindi pwede ito. Ipinakita rin sa pagdinig ang mga acknowledgement receipts para naman sa confidential funds ng Department of Education. Sa panuntunan kasi ng COA, tanging ang Special Disbursing Officer ng ahensya ang maaring mag-release ng pondo. Sa kaso ng DepEd, ito ay si Edward Fajarda. Pero ipinakita sa pagdinig ang mga acknowledgement receipts na pare-pareho ang petsa ng pagre-release ng pondo sa magkakaiba at magkakalayong lugar. Tanong ng prosecution, paano daw ito nagawa ng iisang tao lang sa loob ng isang araw? Kasi nung binabasa ko to, no? Kasi ako, Marvel Comics ang binabasa ko. Superman ang favorite ko. Kung hindi man Superman, ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito. Your Honor, please. Yes, Counsel for Respondent. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Counsel, move on. Move on, Counsel. Halimbawa, sa petsang March 15, 2023, base sa mga sinumiting acknowledgement receipts sa COA, 22 na tao ang binayaran sa Quezon City, Olongapo, Laguna, Cavite, Zamboanga City, Surigao del Norte, at iba pa sa loob ng isang araw. Ang may pananagutan daw dito, sabi ni Del Campo, 4 na opisyal ng DepEd sa pangunguna ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim noon ng departamento. Sara Duterte, Vice President, may pananagutan. Opo, tama po. Bakit? Anong nature ba ng pondo na yan? Kasi po ito is pondo ng bayan po. Sa testimonya rin ni Del Campo, sinabi niyang nakitaan nila ng violation o paglabag ang Office of the Vice President. Tinukoy niya ang nasaksihan niyang testimonya noon ng Special Disbursing Officer ng DepEd na si Gina Acosta sa pagdinig sa Kamara. Doon sinabi ni Acosta na sa utos ni Vice President Duterte, ibinigay niya ang pondo sa punong security ng bise na ayon kay Del Campo ay hindi dapat dahil tanging ang Special Disbursing Officer lamang ang dapat humahawak
ng pondo. By the directive po of BP Sara, binibigay niya kay Colonel Raymond Dante Pilachica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group, yung cash advance po for confidential fund. Under po kasi sa joint circular, it is the SDO na mag-disburse ng cash advance. This is a direct violation po ng joint circular, specifically yung item 6.1.1. Kasi po, ang nakalagay dito is hindi po pwedeng ibigay ito ng SDO sa ibang officer po. Kaya naglabas na ng Notice of Disallowance ang COA at pinababalik sa OVP ang pondong umaabot sa mahigit 375 million pesos. Gumugulong na daw ngayon ang 6 na buwan na nakalaan para makapag-appeal siya sa COA. Sa pagsisimula naman ng pagdinig, isinumbong ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Kapunan ang defense panel. Hindi raw ito sumunod sa utos ng presiding officer na magpulong ang magkabilang panig para magkumparahan ng libu-libong mga dokumento nang mapabilis ang proseso. Ito po ang nangyari, na Indian po kami. That is bad faith, Your Honor. Sagot ng depensa, hindi naman raw kailangan pang gawin ang pagpupulong. There's no need for us to actually compare the exhibits that a witness can testify based on a summary. Tinanggap naman ito ni Escudero. Hindi ka, Attorney Lorna, in-Indian, baka ginost ka? Kasi hindi ka sinagot eh. Pero hindi ka in-Indian, wala namang pinag-usapan date pa eh. Inignore. Ghost na nga eh. Ghost na Ginost, bago ngayon. ginost. Vicky, bukas ay inaasahan naman na sasalang sa cross-examination itong si Del Campo at ang magtatanong naman po sa kanya ay abogado ni Vice President Sara Duterte. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Good evening mga kapuso! Radiating cuteness and winning energy ang nagpanalo sa Season 2 Sparkle Ultimate Campus Cuties na sina Rayo Grabadora at Frances Laca. Ang simula ng kanilang sparkle journey, ichichika ni Aubrey Carampel. Out of 19 finalists, ang cutie lover boy ng Bulacan na si Rayo Grabador at ang go-getter influencer ng New Manila na si Frances Laca ang itinanghal na Ultimate Campus Cuties ng Sparkle Campus Cutie Season 2. Gusto po magpasalamat po sa mga tao na sumuporta sa akin kasi hindi ko po ito kakayanin. Hindi ko po mabibuild up yung confidence ko. Like, I feel so loved right now and so excited. Sobrang excited ko po na mag-work. It's one of my biggest dreams po talaga to become an artista and seeing my first steps to being one. It's just so grabe pa. I don't even know how to describe the feeling. Wagi rin sila ng special awards, kabilang ang social media favorites. Si Rayo rin ang nanalong TikTok Live Viewers' Choice. Nakuha naman ni Frances ang Studio Who Stars Award. Certified Sparkle Artist na rin sila dahil kabilang sa kanilang napanalunan ay ang 5-year management contract from Sparkle GMA Artist Center. Wagi rin ang Sparkle management contracts ang mga first runner-up na sina Ronnie Pasamba at Abby Arnold at second runners-up Isa Prats at Enzo Torano. Ang mismong nag-abot ng kanilang awards ay sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo na umupo rin as judges. Grabe yung batch na to. Talagang nakita natin na nag-level up silang lahat. And ang hirap talaga pumili. I think all of them really deserve to win. Pero ito nga, we're getting the top 6 for Sparkle. Baka hindi lang yung top 6, let's see. Kasi talagang lahat sila talented. They all have the looks, they all have the personality. And I'm very happy na they're so wholesome. Parang talagang role models sila. Ang Ultimate Campus Cuties, excited na to begin their Sparkle artist journey, na dream din daw makatrabaho ang kanilang kapuso idols. Nasa wishlist ko po ay si Alden Richards, si Ding Dong Dantes, si Marian Rivera kasi ang galing nila sa craft nila. It's always been a dream po to work with Heart Evangelista. Obviously, I love her craft as well. I love how she presents herself. And beyond that po, I really want to work with either Anthony Constantino or si Charlie Fleming po. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.